I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po sa lahat na nasa Google, maging sa FB Live at maging sa mga makikinig pa lang. Good morning po sa inyo. Nang unang-una po, binabati ko po namin ang lahat ng mga nasa FB Line. Good morning, Sister Emilia. Mukhang hindi naka-Google. Tapos si Sister Margie, good morning. Si Sister Gina, good morning. Si Sister Rolin Sanet, good morning. Sister Georgie, good morning. Brother Digno, si Brother Salvador Bore, good morning po. Sister Benny, good morning sa inyo. At Sister Joyce, good morning. Si Brad Philip, good morning. Sir Ariel, good morning po sa inyo. Maging wala na. So far, maraming nilink si Sister Emilia. Okay. Nang i-request ko muna sandali si Sister Irene para po bumati sa inyo. Okay, good morning sa ating lahat. Naimbag nga bigat, kada kayo amin, dito'y Kailokanuhan. And just maray na aga sendong kabos dyan sa Kabikulan at dyan sa Kabisayaan, Mayong Buntag. At dyan sa Japan, Ohayo gozaimasu. Yan. Stay tuned po sa ating mga mothers, sa lahat ng mga nakikinig.
Okay, good morning po sa ating lahat muli. So mag-start na kami. Ito yung last day ng for the month of April para pag-usapan natin yung commit to obey the word of God. So marami na rin tayo napakinggan mula ng Tuesday hanggang Saturday mula ng regarding sa topic na yan. Pero dadagdagan pa natin yung ating mga ideas o yung ating knowledge regarding sa obedience. Unang-una, hindi po namin alam kung makakapasok sila si Ma'am Sheila, sila Sister Bennett, saka si Ma'am Vicky, dahil sila ay nasa Cagayan. Hanggang ngayon hindi namin alam kung nasa biyahe na ba sila. Wala pang balita. Okay, baka nasa biyahe na sila or mamaya pa lang ang biyahe nila. Sister Irene muna, ikaw muna mauna sa topic. Yan. Good morning po sa ating lahat. Since itong year na to ay year of commitment, at sa buwan na to ay ang ating theme is commit to obey the word of God. Na ito na yung last na ating tatalakayin ang obedience to the word of God. Yan. Ang sabi nga sa Deuteronomy 11:26 na kung tayo ay nag-o-obey, ano ba yung mga benefits, ano ba yung ating makakamtan. O yan, kapag tayo ay obedience to the word of God, sabi rito sa Deuteronomy chapter 11, verse 26, Behold, I set before you this day a blessing and a curse. Verse 27, a blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Ayan, ito yung kautusan ng Panginoon na walang ibang dapat sasambahin o Diyos na paglilingkuran. At ang commandments niya ay dapat tayo ay susunod. Kaya nga yung ating team na to obey the word of God, commit to obey the word of God. Ano ba ibig sabihin ng commit? Or commitments, yan. It is an agreement or pledge to do something in the future. Na itong commitment, kapag ikaw ay gumawa ng commitment, dapat gagawin mo to. Yan. Na hindi mo aalisin ito yung, kasi ito ay pledge, pangako, o sumpa. Yan. Sabi nga ng ang synonyms ng commitment is steadfastness. Steadfastness means firmly fixed in place or ibig sabihin immovable, hindi na matatanggal. Kaya nga yung sabi, confinement. Ito ay kukulong mo yung sarili mo, hindi mo na iaalis dyan sapagkat nakapangako ka na. At kapag ikaw ay nag-commit ay walang atrasan, dire-diretso. Kaya nga yung synonyms niya, steadfastness means firm in belief, determination, or adherence, or loyalty. Nandyan yung loyalty mo, or loyal means constant. Pag sinabing constant, invariable, hindi mababago, o dedicated, or devoted. Ayan, devoted means loyalty. Ayan. Na yung sarili mo, ibibigay mo, yung faithfulness mo, na kapag ikaw ay nag-commit sa isang, halimbawa, sa isang gawain, o pinasok mo yung commitment na yan, for example, yung pag-aasawa, ay lifetime commitment na yan, na hindi na mawawala, na hindi ka na aalis dyan. Yan. Kaya kung tayo ay nakakommit para mag-obey sa Panginoon sa lahat ng kanyang mga commandments, ay dapat tutuparin natin to, hindi natin iwawaglit o aalisin o i-despise o di kaya ipoforsake sapagkat commitment mo yan na nangako kang gagawin mo na ano man yung mangyari. Kaya nga ang kapalit niyan ay kapag ikaw ay obedient sa Panginoon, blessings. Na kapag hindi tayo sumunod, hindi tayo tumupad sa ating pledge o vow, ay ano yung magiging disadvantage nyon? Curse. Yan, sumpa. Yan, maraming mga
kahirapan, pagsubok na ating makakamtan kapag hindi tayo masunurin sa Panginoon. Kasi ilang beses nang napatunayan yan na kung babasahin natin ang Bible ay totoong nangyari yan. Even in the Old Testament sa panahon nila Moses, yan, nasa Deuteronomy. Deuteronomy kasi ito yung repetition ng mga law na ginawa nung panahon ni Moses dito sa nung time ni Moses ay binigay ng Panginoon yung mga commandments na inulit uli sa Book of Deuteronomy. Napaalalahanan tayo na dapat ay tinutupad natin o sinusunod anuman yung ating na pangako na ating ginawa sapagkat ito ay commandments na ating susundin. And sabi rito sa verse 32, and ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day. Na kinakailangan yung mga commandments sa pan ay ating susundin sapagkat ang katapat niyan ay blessing. Kapag hindi, the moment na hindi tayo sumusunod, andyan yung curse, yung sumpa, di ba? Maraming paghihirap. Kaya nga nung panahon na murmur yung mga sama ni Moses ay instead na 40 days lang, naging 40 years tuloy yung kanilang paglalakbay. Pinaikot-ikot sila ng Panginoon. Bakit? Patigasan ng ulo, ayaw sumunod. Ayun. Hanggang sa nagkamatayan na yung mga tao nung panahon na yun. Dahil hindi sumusunod. Yan, sa wilderness, doon sila na namatay na yung ibang mga hindi sumusunod ng murmur. Kaya nga, yung kautusan na yan ay hindi nababago hanggang sa panahon natin ngayon. Kahit sa New Testament na yung commandments ng Panginoon. Na kapag tayo ay masunurin, andyan yung blessing. Sabi nga sa Matthew 6:33 na seek ye first. Kung tayo uunahin natin lagi ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Andun yung blessing, di ba? Na kahit hindi mo pa inilalapit sa Panginoon, yung panalangin mo, alam ng Panginoon kung anong pangailangan mo. Isusupply niya o ipoprovide na ng Panginoon. Ang kailangan lang sa atin ay sumunod. Lagi natin siyang uunahin sa lahat na ating ginagawa. Siya yung laging priority natin, first priority natin. Na pag sinabing araw ng pagtitipon, dapat ay nandyan tayo, ay dapat lagi tayong nandyan, hindi natin ipagpapaliban yung mga assembly, pagtitipon, sapagkat yung mga gatherings na yan ay nandyan ang presensya ng Panginoon na kasama natin siya sa ating mga pagtitipon, fellowship. Sabi nga, kung may dalawa o higit pa na nagtitipon sa pangalan ng Diyos, andyan yung presensya niya. Kaya nga, andun yung blessing din, di ba? Kapag tayo ay hindi nag-a-absent, lagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lamang yun nakikinig, pinapakinggan, kundi sinusunod natin. Nandoon yung action, sabi nga, put into action na gagawin natin to na hindi lamang natin narinig na parang pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabilang tenga na walang nangyari. Para kang yung salita ng Diyos ay inalintulad sa isang mirror na pag humarap ka, ano yung makikita mo? May nakita kang dumi. Ano yung action mo? 'Di ba? Lilinisin mo kung ano yung dumi. Hindi yung tumingin ka lang parang wala lang. Parang gano'n din yung salita ng Diyos na kung narinig natin, parang lumipas lang narinig, wala man lang tayong action. Ano yung gagawin? I-apply natin kung ano yung narinig natin. Ibig sabihin, sundin natin, i-obey natin. Bakit? Andun yung blessing. Kaya nga sabi ni James, ay not only the hearer. Hindi lang tayo dapat na hearer, kundi tayo ay doer din. At kung ano man yung narinig nating salita ng Diyos, dapat ay minemeditate natin to, di ba? Sabi nga sa Joshua 1:8 na yung law of God, na kung basahin natin sa Joshua. Yan. Ito yung
ang kagandahan kapag tayo ay sumusunod, na lagi siyang inuuna sa lahat ng bagay. Yan. Joshua 1:8 sabi rito, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein." Na nandyan yung ating pagsunod, ginagawa talaga natin. "For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Na yung kasaganaan, yun ang kapalit eh. Blessing talaga. "And then thou shalt have good success." Ano yung good success? Na hindi natin matatagpuan yan kahit saan tayo pumunta. Sa salita ng Diyos lamang, sa pagsunod natin ng mga batas ng Panginoon, law of God. Na yan din yung Word of God's Holy Scriptures na sinasabi. Na kapag tayo ay masunurin, ino-obey natin yung salita ng Diyos, may kalakip na pagpapala. Hindi pagpapalo. Yan. Kabaliktaran ng pagpapala ay pagpapalo ng Diyos. Kapag di tayo sumusunod, andun yung sumpa, yung curse. Yan. Kaya, commit to obey the word of God. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo at yung mga anak natin, pagtiyagaan natin bilang isang nanay, kargo natin sila eh. Tayo yung accountable sa kanilang mga ginagawa, behavior na huwag tayong mawawala ng pag-asa. Turo lang tayo ng turo. Kasi yan yung duty natin as a mother. Yan, tayong mga nanay. Huwag tayong magre-reklamo na puro na lang. Yan, sasabihin natin kapag may ginawa. Talagang sa atin bagsak lahat kapag may ginawang kapalpakan yung ating anak. Kaya nga, tayo mga nanay, ay yun yung duty natin na sikapin natin na maturuan sila. Pero hindi natin isusuko na hahayaan na lang natin na maagaw sila ng dyablo. Andyan sa atin dapat yung patience, talagang mahabang pasensya sa pagtuturo. Hindi naman yan kaagad-agad na parang magic instant na pagkaturo mo, nakuha niya na. Yan, aabot, it takes a year, yan, yung pagtuturo. Step by step. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo, ang Diyos pa rin ang gumagawa. Siya ang nagbabago. Tayo, katuwang natin ang Panginoon. At talagang ibibigay natin sa Panginoon yung pagkikare talaga na siya nang bahala. Pero tayo yung gumagawa. Yan, physically, tayo talaga yung hands-on. Tayo yung nag-aasikaso ng anak natin. Tayong laging kasakasama. Kakausapin natin, pagtiyagaan natin. Kahit sabihin na lumalayo sila. Kasi nga, natural yun sa mga bata na ayaw nila ng disiplina, di ba? Parang naiinis sila. Pero isang araw ay ma-realize din nila yung mga ginagawa nating pagsisikap na sinikap natin. Kasi wala namang perfect na magulang. Kaya nga, hanggang ngayon ay tinuturuan tayo at magpaturo tayo. Yan. Matuto tayong sumunod kung ano yung naririnig natin sa pulpito, sa ating pastor, ay malaking tulong yun na ang gagawin lang natin ay i-apply, sundin yung salita ng Diyos. Na wala namang masamang itinuturo ang ating pastor, mga leaders, mga preachers sa church. Ito ay malaking tulong sa atin para magkaroon tayo ng sapat na yung gagamitin natin o weapons para yung ano ba yung dapat natin gawin sa mga anak natin. Wala namang bata na hindi nagpasaway. Yan lahat ay walang perfecto. Sabi nga, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga, meron at meron silang yung foolishness yung mga bata. Kaya ang gagawin na natin, turuan natin. Huwag natin susuko, huwag natin sabihin ayoko na, puro kapasawayan. Kung pwede nga lang yan. Hindi naman ganun. Kasi ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng mga batang yan. Kaya ang sa atin gagawin natin ay alagaan natin, turuan natin na huwag natin silang i-judge. Na kundi encourage natin para matuwa naman sila. Hindi yung gano'n na nga sila, lalo nating pang i-down sila. Yun, magiging hopeless sila.
bigyan natin sila ng pag-asa na isang araw ay yung kung ano yung gusto natin para sa kanila ay yun yung mangyayari. Yan. Pag-pray lang natin na pag-pray at pagtiyagaan yung ating mga anak. Kung tayo susuko, yan. Kaya nga, lagi nating papaalala, commit to obey the words of God. Yan. Kailangan, pag may commitment tayo, gagawin natin to. Put into action, sabi nga. Na kung meron tayong ginawang commitment, ay walang atrasan na sasabihin, ayoko na. Suko na ako. Ang Panginoon nga, di sumuko eh. Tuloy-tuloy hanggang siya ay nakarating dun sa Calvary na talagang hindi niya sinukuan tayo. Talagang ginawa niya yon para tayo ay magkaroon ng yung katubusan sa ating nagawang kasalanan. Hindi siya nag-give up, diba, ang Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ganon din sa ating mga anak. Huwag tayong susuko. Kung mahal natin ang ating mga anak, hindi natin sila susukuan. Hindi natin sila ibibigay sa dyablo. Nahayaan na bahala ka na dyan. Yan. Binigay sa atin ng Panginoon yan, regalo yan. Kaya alagaan natin. Yan. Turuan natin ng salita ng Diyos. Yan lang po. To God be the glory. Amen. Thank you, Sister Irene. Summarize ko lang po yung diniscuss niya. Sabi nga yung commitment, agreement o pledge na dapat natin ilagay sa action. Hindi lang nakasulat o kaya nakadrawing, kundi meron dapat yung resulta. At yung pinag-usapan nga rin, i-discuss nga rin niya yung kapag nag-obey ka, nandun yung blessing. Pag naging disobedient ka, sabi nga nandun yung curse. At yun nga yung laging, yun naman yung ginagawa natin lagi, pinagpipray natin. Every time na meron tayong gathering, mapa-Bible study man ito, o papunta pa tayo sa service, pinagpipray natin na magkaroon tayo ng maayos na puso. Unang-una para ma-absorb nga natin kung ano man yung preaching na mapapakinggan natin. At ganun din na sabi nga nandun yung promise naman ng Panginoong Jesucristo na kung tayo ay nag-gather in His name, sabi nga, nandun lagi yung presence niya sa atin. Maging dalawa man tayo o tatlo na pinag-uusapan siya. Na hindi lang tayo dapat bilang isang Kristiyano, hindi lang tayo dapat hearer, pero but doer. Ibig sabihin tayong nag-action, tayong mga actor na pagdating nga yung kung ano natutunan natin, dapat nandun yung application. Hindi siya yung parang nananalamin ka lang na pag nagsalamin kayong, di ba, pag nagsasalamin talaga tayo, tinitingnan natin, nandun pa kayo magme-makeup ka. O kaya ayusin mo kung baka banking ang iyong lipstick. O kaya yung sa left eyebrow mo ay makapal, sa right naman ay manipis. So, merong yung tinitingnan, yung hindi lang yung sisilip ka lang sa mirror. So, ibig sabihin, meron kang action, meron kang resulta na dapat gawin. At nandun nga as parents ng duty natin na ituro sa ating mga anak diligently yung dapat nakaturuan. Kasi yun sabi nga, para maging maayos sila. Huwag nating susukuan. Hindi yan overnight sa pagtuturo. Maging tayo nga mga matatanda, meron tayong napapakinggan na, meron na tayong mga dapat gawin natin ganito, pero sumasala pa rin tayo. Diba? So, ako naman po, yung i-discuss ko sa inyo yung importance ng obedience to God. Yun nga, nabanggit nga din ni Sister Irene kanina na ang promise lang dapat, ang promise ng Panginoon para makarating sila sa promised land, di ba? 40 days lang, pero inabot ng 40 years dahil kasi sa katigasan ng ulo ng mga Jewish, ng mga Israelite, na hindi sila, puro sila murmuring. Biro mo 40 days, ang equivalent lang niya is 1 month and 10 days, di ba? Kumpara doon sa 40 years na inabot, mas tumagal sila. Kung yung iba nga nagkamatayan na yung mga, lalo ng mga naunang generation, noong habang sila ay naglalakbay patungo sa Promised Land. At kung titingnan nga yung inikutan ng mga Israelites nung sila ay papunta sa Promised Land, nandun na lang parang shortcut lang kung instead na diretso, pero pinaikot-ikot sila ng Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. So, bakit kinakailangan nating i-obey ang Panginoong Diyos? Sapagkat kasi sabi nga, kapag hindi ka ang isang tao, kapag hindi siya ay sumunod,
wala yung obedience, ang katumbas noon ay rebellion. Kung meron kang rebellion, sabi nga dito, mag-i-end up ka o magre-resulta ka sa trouble. So kaya nga ganun napaka-importante yung obedience, yung tayo bilang isang Kristiyano nandoon yung pagsunod. Kasi bakit naman tayo ki-question natin o bakit tayo hindi susunod? Unang-una nga sabi nga yung Bible, yung scripture, ito yung authority na binigay ng Panginoong Diyos para magkaroon tayo ng victorious living. Ibig sabihin magkaroon tayo ng matagumpay na buhay. Kung kapag sabi nga tayo bakit sino naman tayo na hindi susunod? Nandun na nga inilatag na sa atin ng Panginoong Diyos yung mga dapat nating gawin na dapat natin, ang gagawin lang natin ay sumunod. Maraming sumasabing ang hirap sumunod kasi dahil nga kino-compromise natin, inuuna natin yung comfort na dapat yung comfort na personal, hindi yung dapat nating ibigay sa Panginoong Diyos. At sabi nga dito, kung hindi natin naiintindihan yung importansya ng obedience, talagang wala yung pag-obey, nang mahirap sa atin na mag-obey. So, ano bang meaning ng obedience? Sabi nga, ito yung simple term lang na ito yung hearing the word of God and acting on it. Yung pinapakinggan natin, ninanamnam natin, at binibigyan natin ng action. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng application. Ano pa yung meaning ng obedience? Sabi nga, aligning our will to God's will. Yung bang ina-align natin yung ating mga sarili, yung ating kagustuhan, ayon sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. Hindi lang yung ating personal na kagustuhan. At lastly, sabi nga nito, ano bang meaning ng obedience? Ito yung completely na pag-surrender sa kanyang authority based in our decisions, in our action on His Word. Kung ano na yung napakinggan natin, kung ano na yung talagang nabasa natin na Word of God, sabi nga, nagkaroon dapat tayo ng decision na nandun yung pagsunod at mayroon tayong action. Yung action doon, walang iba kundi yung pag-obey ng binibigyan natin yung sabi nga yung result. Ano ba yung importansya ng obedience? Sabi nga ang importance ng obedience na bilang isang Kristiyano na unang-una sabi nga ito yung act ng pag-worship natin sa Panginoon, dinidemonstrate natin yung ating pagmamahal sa Kanya at kung paano, kasi nakikita natin kung paano tayo sinet apart ng Panginoong Diyos, kung paano niya tayo sinala. The moment tayo ay tumanggap sa Panginoong Diyos, diba sabi nga, sineparate na tayo sa kamunduhan, sineparate na tayo sa karamihan, sapagkat tayo ay holy na sa paningin ng Panginoong Diyos. Obedience is the hallmark of our salvation. Ibig sabihin palatandaan ng ating salvation. Kapag hindi lang the moment natin tinanggap yung ating kaligtasan, 'di ba hindi lang tayo nandoon na lang yung pag-end na meron ako ng kaligtasan, tinanggap ko na ang Panginoon sa Kristo. 'Di ba? Hindi na tayo nag-stop doon kundi tayo ay nang pinapakita natin na tayo ay tunay at kapanipaniwalang anak ng Panginoong Diyos. Yung obedience din, sabi nga ito yung way para ipakita natin sa Panginoon na mahal din natin siya. At through sa obedience sa Kanya, nire-recognize natin kung ano yung Kanyang kapangyarihan, kung sino talaga siya sa atin. At yung obedience nga, sabi nga dito, to show God that we love Him. Ito yung pagpapakita na tunay nating mahal ang Panginoong Diyos. At inaalaw natin na i-reveal ng Panginoong Diyos unang-una sa atin, ma-reveal ba o kaya makita yung testimony ng Panginoong Diyos na tayo ay tunay ng anak ng Panginoong Diyos sapagkat pinamumuhay na natin yung salita ng Panginoong Diyos. So sabi nga sa John 14 verse 23 to 24, Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not keepeth not my sayings, and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me. Ang liwaliwanag. Kapag ikaw ay sinabi mong mahal ang Panginoong Diyos, dapat nandoon nakikita, testimony mo na yon na talagang nandoon yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kapag tayo yung nagsabi nga, mahal natin ang parents natin. Kaya nga, di ba, kahit hindi niya tayo tinitingnan, ano man yung bilin sa atin, ano man, saan man tayo mapunta, o sino man yung ating nakakasama. Dahil mahal natin ang mga magulang natin, nandoon yung pagsunod. Hindi natin kinakalimutan.
yung mga teachings na binibigay niya sa atin. Ganun din tayo bilang anak ng Panginoong Diyos. Kung ano man yung napakinggan natin, kung ano man yung Word of God na ating inaaral o laging nating ninanamnam, sabi nga dito, nang dapat ipakita rin natin na talagang merong resulta yung pagmamahal na yun. Hindi lang sa bibig natin nasasabihin na mahal nga natin ang Panginoong Diyos, pero hindi naman nga nakikita. So, kailangan isagawa natin, i-perform natin, magkaroon tayo ng application. At sabi nga dito, kapag tayo ay nagmahal sa Panginoong Diyos, hindi lang mismo tayo ang mabibless, kundi yung buong family natin, yung buong ating tahanan. Tayo ay nandoon yung blessing. Kapag sinabi natin ang Panginoong Diyos ay tayo ay tunay na anak ng Panginoong Diyos, at kiniklaim natin na minahal nga natin ang Panginoong Diyos, dapat i-demonstrate natin na nandoon yung ating pagsunod sa lahat ng command ng Panginoong Diyos. At dapat naka-align ang bawat action natin doon sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi kapag nagawa natin to, sabi nga, iyon yung act of worship natin sa Panginoong Diyos. Paano natin din mai-testify na talaga tayo ay anak ng Panginoong Diyos? Nasabi nga dito, lahat ng ating action in line in God's Word. Paano ba natin example, paano ba natin i-treat ang ating family? Nakikita ba talaga sa atin kapag tayo nagagalit? Nakikita pa rin ba ang Panginoong Diyos sa atin? Kapag tayo nagbe-behave sa work natin, ano ba tayo? Kumusta ba ang testimony natin? Todo bang nakikita yung presensya ng Panginoon o kaya tayo ay tunay na anak ng Panginoong Diyos? Kapag naman tayo nandoon sa ating mga nakakasalumuhang ibang tao, nakikita pa rin ba tayo na andun talaga na tayo tunay na anak ng Panginoong Diyos? Kapag sa bawat pagbigkas natin o kaya pagbuka ng ating bibig, nakikita ba yung kabanalan ng Panginoong Diyos sa atin? So, ganun yung kaimportante. Sabi nga kapag tayo ay tunay na nagmahal at tunay tayo na kiniklaim natin na tayo anak ng Diyos, dapat nandoon lagi naka-align nga, sabi nga, ang daily action natin doon sa God's Word. At tama nga na tayo ay minsan ay tayo ay nagjo-join. Nandun tayo lagi sa church, di ba? Na nagjo-join tayo sa choir, meron tayong mga ministry. Pero kung wala naman tayong obedient heart, pinapakita ba natin yun, yung na talaga tayo tunay nagmamahal sa Panginoon Diyos. Kaya ganun na nga lang sa choir lang, di ba? Na maraming mga choir members na ang simple na nga lang 10 souls, di ba? In a week na dapat na ating masisharean, magkaroon man lang tayo ng 10 souls at least. Pero marami pa rin sa ating sumasala kasi kung iisipin, ipoprograma mo na nga lang ng kada araw para magkaroon ka ng 10. Kung gagawin mo nga yun na at least 2 souls in a day, di ba? O meron ka na yan in 6, meron ka ng 12. In 7 days, meron ka ng 14. Kung mo talagang nagagawa yun. Simple naman yun, pero parang bakit sa ibang mga choir member, parang ang hirap-hirap na sundin yun. So, yun ba yung pagpapakita na ikaw ay tunay nagmamahal sa Panginoong Diyos? Ikaw ba ay tunay na anak ng Diyos? So kailangan nga i-demonstrate din natin yung ating yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yung ating sa Kanya, yung pananampalataya natin sa Kanya. Ang obedience, sabi nga, ito yung pagpa-follow sa Panginoon at hinahayaan niyang siya yung mag-lead sa atin. At kapag siya ang nag-lead sa atin, nagkakaroon ng magandang outcome sa ating buhay. Ang obedience, sabi nga hindi, sabi ng karamihan ay hindi madali. Minsan kasi dahil meron tayong kumbaga kino-consider natin mas yung personal na kagustuhan natin. Sabi nga, nung kanina nga diniscuss ko, sabi na lahat ng will natin dapat naka-align in God's will. So, hindi siya sacrifice kasi kapag sinabi mong yung obedience ay masyadong sakripisyo, sabi nga, hindi ka nga magiging masaya na sumunod sa Panginoong Diyos. Bakit hindi mo na lang sabi na ito ay isipin na nakakatulong sa iyo? Ito ay pag sinunog mo ang Panginoong Diyos, nandun nga yung blessing sa Kanya. At yun nga, sabi nga na, ito nga ang obedience, dinidemonstrate natin yung ating tunay na pagtiwala sa Panginoon, yung tunay nating pananampalataya sa Kanya.
Kung iisipin nga natin, di ba, katulad ng ina na diniscuss sa ng ibinahagi sa chapter 8 ng Hebrews, di ba? Na mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, doon pinakita kung paano yung mga anak ng Panginoon nung sinauna ay paano yung result ng kanilang pagiging faithful, yung result ng kung paano nila pinakita yung kanilang acts of obedience. Katulad ni Noah na winarningan siya ng Panginoong Diyos na kailangan niyang gumawa ng arko para ma-save yung kanyang household. Kung hindi siya sumunod, kasama din siya sa mga nalubog ng Great Flood. At ganoon din si Abraham na inobey niya ang Panginoong Diyos na nung sinabi siya na maghiwalay na kayo ni Lot ng place. Although hindi niya alam kung ano yung magiging resulta ng pupuntahan niya kasi panibagong lugar na naman ng titirhan niya. Pero sabi nga niya, dahil sa tiwala sa Panginoong Diyos, tumunod lang si Abraham at nagkaroon ng magandang resulta. Katulad ng isa pa, di ba? Nang tinest din si Abraham na nang i-offer mo yung aking anak, ay yung iyong anak, si Isaac, i-offer mo sa Panginoong Diyos. Hindi siya nagmurmur, hindi siya man lang nagreklamo. Although masakit sa kanya na patayin niya, i-offer niya kaya nag-iisang anak na matagal nga niyang 100 years siya bago nagkaroon ng anak, di ba? Pero hindi nagdalawang isip si Abraham, nandun pa rin yung pagsunod niya kasi alam niya na ang Panginoong Diyos merong ipoprovide para sa offering na yon. At ganoon din si Joshua na bilang yung bang sila si Joshua na at saka yung ibang sumunod sa kanya, di ba? Inobey niya yung sinabi ng Panginoong Diyos na sila ay umikot doon sa Jericho ng 7 days, di ba? Na kung paano nila natalo yung mga kalaban na nasa Jericho. At ganun, sabi nga na kapag tayo ay sumunod, nandoon yung blessing. Pero kapag hindi tayo sumunod, nandoon yung curse. So, ganun ka-importante yung obedience. Ang obedience, sabi nga, nagpapakita ng pagtiwala sa Panginoon at ito yung ebidensya na tayo ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Ang obedience, sabi nga na hindi lang dahil kasi nag-obey tayo dahil kinukulang na ang ating budget, kundi ng anuman ang ating kalagayan, anuman ang sitwasyon meron tayo, nandoon pa rin patuloy tayong nag-obey. Minsan nahihirapan tayo, ang hirap na magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin, pero sabi nga kapag tayo nag-obey, nandoon nandoon yung promotion sa atin ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin nandoon yung pagpapalang matatanggap natin sa Kanya. At sabi nga na minsan nga, meron tayong hindi sa akin dahil kasi lovable naman ang aking spouse. Pero merong mga sabi nga na meron 'di ba na tayong merong mga ibang mga kapatiran na grabe ang kanilang burden pagdating sa kanilang mga spouse. Pero nagpapatuloy pa ring mahalin nila unconditionally 'yun. Kasi utos 'yun ng Panginoon na mahalin nila yung kanilang kabiyak, yung kanilang spouse. Kaya ito nga yung ano man ang reason na meron tayo, ang hinihiling lang ng Panginoong Diyos ay mag-obey sa Kanya. So, yun lang po ng aking maibabahagi sa inyo. Medyo maaga pa at hindi namin alam kung makakahabol yung... May video daw pero wala yatang na-send. Kaya unang-una, kausapin muna natin yung mga nasa Google. Si Sister Emilia, kung ano din yung mababahagi mo about obedience. Okay ba yung okay ba yung sounds ko? Mahina. Okay na? Lapit mo lang yung mic. Lapit mo lang yung mic. Okay. Good morning sa ating lahat. Natutunan ko naman sa obedience ay sabi nga pag sumunod ka ay blessing. Kasi sino bang ayaw sa blessing? Of course, gusto natin lahat. So mahirap man pero subukan natin. Pag sumunod tayo ay nakikita natin yung result ay maganda. So pag nag-disobey, asahan na hindi maganda rin ang result.
sa pagaya ng may 1 year akong pinapalo lagi ng artist na medyo naman nagbago siya. Pero pag balikan niya yung inom, na, pag uminom siya, pag nalasing na, may nangyayari na kung hindi siya napapahamak sa gulo or hindi naman ang pera o cellphone, ganun na lagi. Kaya sabi ko sa kanya, pag hindi ka sumunod, yan yung nangyayari sa'yo. Sabi ko sa kanya, kasi 1 year ko na ito, pinapalo, hindi pa rin ang hirap. Ano ba masahan mo yung 30 plus na at ang tinubo? So, ano ba expected? Pahina ka ng pahina, Sister Emilia. Nawawala-wala. Lapit mo na lang kaya yung cellphone. Oh, yan. Lalapit. Pag Okay na ba? Ayan, okay. So, yun nga yung isang disciple ko na 1 year ko nang pina-follow up na artist ito 1 year ata yung pag-iinom niya. Tapos sabi ko, subukan mo kayang ihinto para tignan mo yung result, sabi ko. Sabi niya, hindi naman daw makatulog pag hindi uminom. So sabi ko, itry mo lang, sabi ko. Kasi once na nagiinom, may nangyayari na kung hindi mapahamak sa gulo or hindi nawalan siya ng cellphone, ganun. Sabi ko, tignan mo yung result, sabi ko. Kaya itry mo lang yung sinasabi ko. Kaya pag sinusubukan niya na hindi uminom ng 10 days, gano'n, okay naman siya. So sabi niya sa akin, thank you sa lagi mong pagfa-follow up sa akin kasi yun nga yung ano. Pero pag may ayaw niya ba niyang tanggihan pag may nag-i-invite sa kanya. Kaya pag once na binabalikan niya, ganun yung nangyayari. May nangyayari din sa kanya. Kaya sabi ko, yun yung isang example na hindi sumunod. Mayroon yung curse nga yung result. So, mayroon naman yung iba na nagpapasalamat kasi nga sabi ko sa kanila, pag itry nyo lang gawin. Sabi ko nga, ano ba expectation natin kasi sa mga ganun na hinubog ng mundo na ilang years. So, hindi lang talaga overnight. Talagang pagtyagaan mo. Unti-unti yan na pagtyagaan, pag nakikinig yan na nakikinig, unti-unti din natatabas yung mga nila, yung sungay nila. So, tayo nga nakikinig tayo nga nasa church nagkakamali pa rin yun pa nga kaya. So, yun yung sabi ko, makinig lang na makinig para hindi naman agad-agad din na mabago. Basta lang willing tayong sumunod. Minsan kasi pairalin natin yung pride, kaya yun yung nangyayari. Pag nag-commit ka, gagawin mo. Para yung sabi nga hindi lang sinasabi, hindi lang hiral or gawin natin doers din na i-apply. Hindi yung sinasabi pero wala namang application. At yun lang po. Salamat. Amen. Sister Emilia, thank you. Tama nga yun. Minsan kasi nahirapan tayo na mag-obey, sumunod, di ba? Kahit yung hindi nga lang sa Panginoon o kaya yung mga nagsasabi sa atin na mayroong nagkikare sa atin o kaya nag-a-advise sa atin. Minsan parang ang hirap natin baguhin ba yung ikinokorek nga sa atin kasi unang-una nga yung nandun yung pride. So, napaka-importante rin yung humility na dapat nandun sa puso natin para nga maluwag na na sumunod tayo. Sister Geraldine, nasa line pa ba? Yes po. Okay. Kung ano po yung pwede ninyong idagdag pa about obedience?
maganda talaga yung obedience po, yung gawin mo lahat yung dapat po gawin. If you must use your judgment, be your judgment, makasave ka pa ng kasama mo po, friend or family po. Mm. Yun po. Okay. Ang inaano ng ibig sabihin ni Sister Geraldine about soul winning, number 1, no? Na yung mag-obey lang na i-spread yung gospel ng Panginoong Diyos. Sister April, nandiyan ka pa ba sa line? Sister April? Wala Yes, na. ma'am. Oo. Kararating po lang galing work po. Galing sa work. Oo. Opo. Oo. Ano naman yung natutunan mo regarding sa obedience? Ma'am, nahuli kasi ako nang dating sa parang yung kay ano lang narinig ko. Yung sa dulo lang, ma'am, kay Abraham. Ng ano. Okay, pero regarding sa obedience, kahit wala ng tungkol sa iyo ng paano ba yung sa obedience, ano bang dating sa iyo? Ano ba kung ang pagkakaintindi mo, pag-uunawa mo sa kanya? Ang pagkakaunawa ko po is kailangan lang sumunod kay yung salita ng Word of God po kay Lord. Yun po, tapos sa ngayon kasi medyo yung sa tungkol sa marriage po. Sa husband ko is parang ang hirap po kasi. Yun po yung lagi kong pinag-pray kasi honestly po, lumayo po yung loob ko sa kanya. Kanino lumayo sa loob? Sa Panginoon o sa asawa mo? Sa asawa ko po, kaya lumalapit po ulit ako kay Lord. Okay, pag-pray lang natin. Opo, kasi as in lumayo na po yung loob ko sa kanya. Oo, parang hirap po kasi ibalik. Parang 2 years na yun, Opo. Di mo pa nakuha mga anak mo? Hindi pa po, ma'am. Okay, oo. Anyway, continue ka lang na makarating, gawan mo ng paraan na makarating sa tuwing meron tayong service. Kasi yun din yung way na para matuto ka at magawa mo kung anong dapat magawa at ipinapakita mo rin kung paano mo wino-worship ang Panginoong Diyos. At sabi nga yung obedience, ito yung result ng ating pagmamahal sa Panginoon. Bigyan nating application lagi ng kung ano yung napakinggan natin. So, nandito sila Sister Cherry sa studio. Kamu Sister Cherry? Good morning po sa ating lahat at kaming mga mothers dito ay muli po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa mga natutunan na naman po namin. At kanina nga habang nagsasalita si Ma'am Irene tsaka si Ma'am Beth, naalala ko yung sinabi ni Pastor Hill patungkol din sa pagsunod sa Panginoon na bakit tayo sumusuway sa Word of God. That's because we validate the wrong principle. We violate because we validate the wrong. Kaya napakahalaga talaga yung sinabi ni Ma'am Beth na yung sabi niya kay April, lagi ka lang mag-attend kasi habang tayo ay nakakapakinig ng Word of God, nalalaman natin na ay mali pala ito. So pag alam nating mali, hindi natin i-validate at hindi tayo magkakaroon ng disobedience. Yan. So maraming salamat pong muli sa umagang ito. God bless po. Sister Jamaica. Good morning po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga narinig ko ay yun po yung ginawa ko yung pagsunod. Kasi kung hindi ako sumunod, wala po ako dito ngayon. So, ito po yung application po at blessing po ng pagsunod sa Panginoon na bagamat hindi perfect, pero salamat sa Panginoon kasi yung Word of God na sinusunod natin is kinokorek po tayo. So, yun po, nagpapasalamat po ako dun. At yun lang po. Amen. Sister Tin. Good morning po sa inyo po lahat at muli nagpapasalamat po sa everyday na devotion po na ito na nandiyan po talaga yung marami pong blessing sa pagsunod sa salita ng Diyos. Yan, lahat na po
ay parati po nababanggit yung mga blessings po na talagang kapag humiwalay, kasi di po ba guide na po natin ng salita ng Diyos, yan na po ang magagabay sa atin, susundin na lang po natin. Kaya kapag hindi na po sumunod ay talagang nandun na po yung distraction sa buhay. Lalo na po bilang isang nanay, hindi na po tayo nag-iisa, kundi may mga sumusunod na po sa atin, kung nandun yung po mga anak po natin, na talagang, syempre po, ay talagang foolishness is bound in the heart of a child. So, kapag ang magulang, lalo na po ang nanay, na yun nga po ang parating kasama ng anak, ay hindi pa sumusunod, ay ano na lang po yung matutunan ng anak, di po ba? Kaya, salamat po dahil may salita ng Diyos na gabay po natin sa buhay po natin, na bagamat mayroong mga times na nasasaktan sa preachings, pero gabay po natin yun eh. Yun po ang magpapanatili at magpapakatibay po sa atin. Kaya maraming salamat po muli. Amen, Sister Tin. Salamat. Actually, nga, tama nga. Kasi kapag ikaw nagtuturo lang ng mga bata, nakatingin kasi yun sa atin. Magmula sa 1-year-old hanggang sa sila ay nasa 7. Yung kasi sila nagbi-build ng foundation. So kung example na pinakita mo ay hindi maganda, magiging sala din yung kanilang buhay. Kasi yung foundation ba, kumbaga ibig sabihin na, mahina, hindi maganda yung pagkakaturo o kaya pagkaka-establish natin sa kanila ng maayos na principle. Hindi, meron kasi mga matatanda, di ba? Meron mga mamagulang na nagsasabing, sasawayin ng kanilang mga anak pero ginagawa naman nila yung sinasaway nila sa kanilang mga anak. Tapos magraraso na, wag mo na akong gayahin kasi ako'y matanda na. Sumunod ka lang sa sinasabi ko, ikaw nga ang good example. So, dapat nga nandun yung pagiging good example natin, lalo na sa mga murang edad pa ng mga bata kasi nakatingin sila sa atin. Sabi nga, ginagaya tayo, di ba? Ginagaya. Maski nga lang magsalita tayo, ginagaya natin. Minsan natatawa tayo, parang naman itong matanda magsalita kasi ginagaya nga tayo nila. Ngayon, kung ipapagaya natin sa kanila, ipapakita natin sa kanila na hindi maayos, nandun din yung pagkakamali din nila na maaring ikagagis na nila or i-apply nila. Kasi ano man yung mga memories na ilagay natin sa kanila, ano man yung katuruang nilagay natin sa kanila, yun yung napaka-importante nung bata pa sila kasi madadala nila hanggang sa pagtanda nila. Okay, so talagang wala, hindi nakahabol sila si Ma'am Sheila. I-greet lang namin saglit yung mga humabol kanina na hindi namin nag-greet. Sister Myra, si Ma'am Tita, good morning po sa inyo. At meron pa akong nakita si Sister Ritz Mabutol, si Brother Erwin, kumusta na? At ganun din si Sister G, Arong, at si Sister Agapita. So far, sila naman po yung kaninang hindi, si Sister Nelly Chimitok at si Sister Georgie na bati naman namin kanina at maging si Sister Benny. Nasa biyahe na daw sila, ingat-ingat po. At yun lang po, okay? So, thank you po sa presensya ng lahat, sa FB man, saka sa Google at maging sa mga mothers na kasama namin dito sa studio. To God be the glory. Closing prayer na po tayo. Si Sister Irene, para po mag-close. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa mga blessing na aming napakinggan, na mayroon na naman kaming sandata at magiging gabay namin sa araw nito. Mga salita mo, Lord God, na aming gagamitin, na sharing aming isi-share sa aming mga Bible study, aming mga disciples. Tulungan mo po kami, mga nanay, na magampanan namin yung aming gawain sa aming mga anak at sa aming family. At matutunan ng bawat isa yung pagsunod sa salita mo, Lord God. Tulungan mo po kami sa lahat na aming papatunguhan, pupuntahan sa area. Ingatan mo po kami ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya. At proteksyonan kami laban sa anumang sakit. At i-provide niyo po yung mga kaluluwa na aming mababahagian at ma-invite sa araw ng linggo. At ingatan nyo rin po ang biyahe nila Pastor RJ at ganun din po yung kanyang family at yung mga membro na kasama niya doon.
na makarating sila ng maayos, safe dito po sa Baguio. At patawarin niyo po kami anuman yung aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning ulit sa inyo. Bye-bye po. See you tomorrow, Family Devotion. See you po tomorrow sa Family Devotion. Wag po tayong mawawala. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,